Trixie Cruz Angeles, one of the complainants, said Barber's accusations have caused them sleepless nights and fear among family members. Ay, ganun. Kaya nga gusto namin sana, itong mga vloggers na ito, na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala naman kami sinasabi. Di ba? Wala naman kami pinangalanan. Napaamin nga sila kung Barbers eh. Ko kasi pinatawag mo sa Tricom. Napaamin tuloy sila. Bistado na yung mga DDS bubulagers. Inangkin kasi nila. Dapat kasi hindi nyo inangkin. Bakit kasi kayo inangkin? Hindi naman kayo pinangalanan. Inangkin nyo. Ano ba naman kayo? Alam nyo nakakatawa dito, guys. Ito kasi yung balita. Okay. Vloggers file libel case versus Barbers. Ay, my goodness. Ayan na. Kasuhan na. Oo, kinasuhan si Congressman Barbers. Vloggers filed libel charges against Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers before the QC prosecutor's office after he asked the NBI to probe them for the alleged connection to illegal drugs and Philippine offshore gaming operators or POGOs. Trixie Cruz Angeles, one of the complainants, said Barber's accusations have caused them sleepless nights and fear among family members. Ay, ganun. Ang drama naman. Some of our social media can be monetized but there are dangers to be removed because of fake news. So, wala namang problema dun sa sa pagiging monetized. Kaso mo, kapag monetize ka tapos nagkakalat ka ng fake news, doon may problema. Tulad ng ginagawa nila. Wala problema monetization Ang problema yung kinakargang balita. Barbers in a letter asked the NBI to investigate narco vloggers allegedly connected to Pogo. Pero wait, may listahan ba yan? Wait, hanapin ko nga. December 8, 2024. Ang problema, walang pangalan yung request sa NBI. Walang listahan, guys Ito yung balita. Ayan, ayan Ang problema, mga kutsero. Barbers wants NBI to probe narco vloggers connected to Pogos. December 8, 2024 yung balita. Ang sabi, nagpahayag naman ang ating director ng NBI and issued a stern warning doon sa mga illegal vloggers kung saan ang ginagawang pagwa-vlog ay hindi naman talaga issues, kundi paninirang puri na I think ay isang aksyon na ito labag sa ating batas, sabi niya. In his letter, the lawmaker said he wants the metadata of the vloggers and the recent activities from their vlogs which he claims could be connected or with relations to Pogos. May nakasulat bang listahan? May nakasulat bang listahan dito sa report? Wala. Walang nakasulat na pangalan sa report. So, ibig sabihin, inangkin nila. Inangkin itong mga vloggers, DDS vloggers, yung titulo na narco at pogo vloggers. Kasi hindi sila makatulog Sinabi nila, it caused us sleepless nights and fear in our family. So, ibig sabihin, aminado kayo na kayo yun. Bakit nyo kasi inangkin? Kasi sa NBI report, wala naman palang listahan, hindi sila pinangalanan. So, siguro nagsabi lang si Barbers, sa mga sa NBI, investigate nyo itong mga vloggers na to. Yung mga nagpo-promote ng China, nagpo-promote ng China narrative, ganyan-ganyan. So, doon sila na-expose. Nag-file ng kaso Ngayon, ito si sumagot, Congressman Barbers. Barbers calls vloggers libel case as harassment suit. Hinaharas lang daw sila ng mga naghabla. Panoorin natin yung kanyang interview tungkol dyan. In the past, you were quoted as asking the NBI to investigate the links of these vloggers to illegal drug operations and POGOs. So, That's right, is yes. this investigation being conducted right now? I believe so, Karen, kasi I wrote that letter a few months ago before the start of the TRICOM when after I delivered several speeches in the context of the social media platforms being abused by some vloggers. Kaya nga sabi natin, dapat magkaroon ng code of ethics or code of conduct para hindi ito maabuso at hindi ito magamit para makapanirang puri o bigay ng kaguluhan sa ating bansa. Yun ang objective ng investigation. And I'm sure the NBI is doing their job. They're investigating that. Is there any bill or at least technical working group right now in Congress? I know it has been adjourned, but before the adjournment, meron po bang grupo that started already drafting or looking into a law that
would address fake news? Yes, I believe so, Karen. In the committee, the TRI committee, we have already started inputting some ideas from those who attended the committee hearings, especially those that came from the academe. May mga ideas kasi sila na dapat gawin ganito ang social media platforms, no? Magkaroon ng isang regulatory policy or framework nang sa ganun ay masiguro na hindi ito maabuso. Meron din kaming kinonsider na mga opinion ng people in government, especially the advice and the suggestion of the DICT, the CICC, and some respected journalists, both in print and in broadcast. So, mukhang nabubuo na dahan-dahan itong aming gagawing batas. Pero of course, we still need more, no? Kaya nga gusto namin sana, itong mga vloggers na ito, na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi, di ba? Wala namang kami pinangalanan. So, Correct. kaya nga dapat mag-contribute sila, no? Kung gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platform. Napaamin nga sila kung barbers eh. Ko kasi pinatawag mo sa Tricom. Napaamin tuloy sila. Sabi ni Kong Barbers. Kung gusto talaga lang tumulong, total naman, di namin sila pinangalanan. Itong mga naghabla na to. Baka pwede naman silang watan ng Tricom. Yun nga ang problema. Binisto mo kasi. Napaamin sila dahil doon. Platforms at hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa o hindi kaya makapanirang puri. Dapat sumama sila rito sa layunin itong TRICOM na ito na magbuo ng isang regulatory body or regulatory policy. Before the 19th Congress adjourned, one of the last few hearings was the hearing in Congress on fake news. Will we be seeing another potential hearing asking vloggers to attend as resource persons in the 20th Yeah. Congress? I think so. This will probably, if we will not be able to finish this during the 19th Congress, siguro itutuloy-tuloy nila ito sa 20th Congress. And everybody believes, no, na may pangangailangan talaga na magkaroon ng isang regulation or regulatory policy itong paggamit ng social media. Tama ho yun. Kasi ang assumption, ito kasi si kay Crisette kasi nanggaling yun, if I'm not mistaken. Sabi ni Crisette, mas matalino kami kasi dadalhin nyo kami dyan tsaka dito kay Joey. Dadalhin nyo kami sa sabi ni Joey parang, dito tayo mag-away sa labas. Okay, sige. Doon nanggaling yung contempt eh. If I'm not mistaken, kay Crisette or kay Joey. Na pag pumunta daw sila doon, i-contempt lang daw sila agad. Kasi kayo umamin. Ngayon, mga kotsero, by filing a case, they have identified themselves. Sila mismo ang nag-identify sa sarili nila na sila yung narco-vlogger o yung pinapatungkulan ni Ace Barbers na narco-vloggers at pogo vloggers. Kasi sila yung nagabla. Sila daw yung may sleepless nights. Why? Hindi ka naman pinangalanan. Pinatawag ba kayo ng NBI? Ang alam ko, pinatawag sila sa NBI dahil dun sa insidente kay Sara Duterte. But not for this. Again, mga kotsero, strategy to ng mga DDS para bombahin ng kaso ang administrasyon. Tapos, ang sasabihin nila, grabe naman, itong administrasyon to, pinakamaraming kaso. Pilipinas, ito, ang administration ni Bongbong Marcos, may pinakamaraming kaso. Yan ang drama ngayon ni Boangson. Grabe itong Marcos administration, ang daming kaso, bla 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 bla. Bahala sila. In-identify na yung sarili nila. O di pagsisihan nila yan. Lalo kayo ngayon magkakaroon ng sleepless nights. Meron kayo hinablang kaso. And baka kotsero if ever ma-dismiss ito, baka sila ang kasuhan na ngayon ni Barbers ng libel. Baka sila ang kasuhan.